Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Isa pong pribilehiyo na ako po'y makapagbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So ang aking pong paksa ay babasahin ko po sa aklat po ng Isaiah, chapter number 6, verses 1 to 5. Sundan nyo lang po ako sa inyo po mga Biblia. Sabi po dito, Isaiah chapter 6, verses 1 to 5, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King. Gusto ko po sanang kunin po yung last phrase, for mine eyes have seen the King. That is the title of our prayer devotion. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi po ng inyong salita. Dalangin po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa amin. Kayo po magbigay ng kaunawaan sa bawat isa at karunungan, Panginoon. At iniling po namin na patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Ito po ang aming samod dalangin. Hiniling po namin na may kapurihan at pasasalamat sa natatanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Ang aklat po ng Isaiah, the book of Isaiah was called a miniature Bible. Una, sapagkat the book of Isaiah has 66 chapters. The Bible has 66 books. And mostly po sa Isaiah is may mga dealings po ito ng prophecy, okay, na ganun din po sa Biblia, and most of it are nasa New Testament, ang katuparan po nito. Ngayon, si Isaiah, mga kapatid, ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Nagkaroon siya ng encounter, at nung nagkaroon po siya ng encounter sa Panginoon, sabi ng verse 5, sabi niya, Then said I, Woe is me. Okay, woe is me, for I am undone. I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. Siguro, noong unang panahon na talaga, may mga marites na talaga. Kasi, di ba, they dwell in the midst of people of unclean lips. Pero ito po yung nagustuhan ko po dito. Sabi niya, mine eyes have seen the King. Yan po yung title natin. At nakita ko ng aking paningin ang Panginoon. Maraming bagay ang pwede mangyari po sa buhay ng isang Kristiyano when he sees the King. Pag nakita niya po ang Panginoon. Una, seeing King or seeing God will reduce self. Pag nakita po natin ang Panginoon, pag really na-encounter natin ang Panginoon, when we encounter God, it will reduce ourselves. Being a Christian, pag na-encounter, nakita natin ang Panginoon, mawawala po sa atin yung yabang. Mawawala sa atin yung pride. Mawawala po sa atin kung ano man ang mga bagay na ating pinagmamalaki, tinatangkilik. Kahit po, pagtitingnan natin yung ating profession, isasantabi natin lahat yan. Ano mang profession mayroon tayo? Ano mang position mayroon tayo? Ano mang possession na mayroon po tayo? Pag nakita po natin yung ating sarili sa Panginoon at ikukumpara natin sa Panginoon, para tayong kandila na unti-unting natutupok, mga kapatid. It will reduce ourselves. Okay? Kaya napakahalaga na meron tayong personal encounter sa Panginoon. Lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Why? Because seeing God, seeing King, will reduce ourselves. Kaya nga sabi ni John, He must increase, but I must decrease. Ang sabi ni Isaiah, Woe is me. Pero marami po mga mangangaral at marami mga Kristyano, ang sinasabi nila, Wow is me.
Hindi po. When you have a personal encounter with God, when you see the King, it will reduce yourself. Pangalawa, seeing King will reveal sin. Pag nakita po natin yung gaano kabanal yung Panginoon, yung holiness ng Panginoon, it will reveal our sin. Makikita natin kung gaano tayo, grabe yung ating kasalanan. Sabi nga ng panatang mga kabayan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Grabe yung kasalanan. Yung imagination natin, yung isip natin, katulad yung iniisip mo kanina. Di ba nagkasala ka? Kasi ganun po tayo, makasalanan po tayo. Pag nakita natin ang sarili natin sa harap ng Panginoon, pambihira, na-reduce yung self mo, na-reveal pa yung sin mo. Bakit? God is a holy God. And then, isa pang pwede mangyari po, when you see God, or when you see the King, it will require service. Magkakaroon ka po ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ano po ba yung ordinaryong pagkatakot at yung banal na pagkatakot? Holy fear, also known as reverential fear or the fear of God, is a concept that often mentioned in religious and spiritual context. Okay? So it refers to a deep sense of awe, respect, and reverence towards God. It is not a fear in the sense of being scared or terrified, but rather a profound sense of humility and recognition of the power, majesty, and holiness of God. Holy fear involves acknowledging the greatness and sovereignty of God. Pag sinabing holy fear, ayaw mo magkasala. Kasi ang ordinary fear, ayaw mo magkasala kasi baka saktan ka ng Diyos. Pero yung holy fear, ayaw mo magkasala kasi masasaktan mo ang Panginoon. Parang sa bata, yung pagkatakot sa magulang, ayaw mo magkasala kasi papalood ako ni mama. Masasaktan ako ni mama. Masasaktan ako ni papa. Pero kung meron siyang yung holy fear, ayaw niya magkasala kasi masasaktan niya si mama. Masasaktan niya si papa. Alam niyo po, it will require service. Tandaan niyo po ito. No man dares to serve God. No man dares to serve God before he has seen God. Walang tao nagkagusto maglingkod sa Diyos bago niya pa nakita ang Panginoon. But no man dares not to serve God after he has seen God. Wala namang tao hindi nagkagustong maglingkod sa Diyos pagkatapos na nakita niya ang Panginoon. Sana po ang bawat isa sa atin magkaroon ng personal encounter sa Panginoon. Pag nagkaroon tayo ng personal encounter sa Panginoon, pag gawa natin tulad din sinabi ni Isaiah, mine eyes have seen the King. It will reduce yourself, it will reveal your sin, and it will require service. Sana po ay naging pagpapala po ang salita ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na naya. Pagpalain at pagyamanin niyo po ito sa mga puso. Bless us, Lord. So we pray in His name.